Hi kaibigan, may tanong ako sa iyo. Dumating ba sa time ng buhay mo na naiisip mo na ikaw yung pinakamahina, pinakawalang mararating, kahit na ikaw naman ay nakapagtapos ng pag-aaral o kaya hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral pero dahil yun yung sinasabi ng mga tao sa paligid mo o ikaw mismo walang bilib sa sarili mo? May pag-uusapan tayong isang tao na sigurado makaka-relate ka. Ito po ay matatagpuan sa Bible, sa Judges chapter 6 to 8. Ang pangalan po niya ay si Gideon. Familiar ba kayo sa pangalang Gideon? Kung kayo po ay kaedad ko, nakilala ko po ang pangalang Gideon nung elementary ako kasi meron nagbibigay ng Bible na color blue, New Testament, di ba? Tapos nakalagay Gideon. Si Gideon po ay taga-Israel. Ang Israel po ay sinakop ng 7 taon na mga Midianites. Ang Midianites po ay sobrang dami nila. So lahat po ng kanilang mga crops, lahat po ng kanilang mga animals, pag nakikita sa kanila, kinukuha po. So ang ginagawa po nila, nagtatago po sila sa mga kuweba, kung saan lugar para makapagtanim sila, pero nakukuha pa rin po. Miyak po sila sa ating Panginoon, nakiusap po sila sa ating Panginoon na tulungan sila, na alisin sila dun sa pagkakaalipin. So ang nangyari po, nagpadala po ang ating Diyos ng anghel kay Gideon. Gideon, the Lord is with you, mighty warrior. Sabi ka agad ni Gideon, kung talagang ang Diyos ay kasama namin, bakit nangyayari to? Sounds familiar ba? Na Lord, naniniwala naman ako sa iyo Bakit nangyayari itong mga pagsubok sa buhay ko? Hindi lang isa, sabay-sabay pa. Diba? Natatanong din ba natin yan? Tuloy po natin yung kwento. Paano ko maliligtas ang Israel? Yung angkan nga namin pinakamahina. At ako yung pinakamababa sa lahi namin, sa pamilya namin. Yun yung tanong ni Gideon. Diba, natanong ko sa inyo kanina, naiisip mo ba na ikaw yung pinakamahina, pinakawalang mararating? Ituloy natin. Ang sabi ng Panginoon, I will be with you. At matatalo mo ang mga Midianites at walang matitirang kahit isa. Grabe! Pero si Gideon po, sabi niya siya yung pinakamahina sa pamilya nila, yung angka nila ang pinaka-weak, pinaka-least. Tinipon po niya lahat ng mandirigma ng Israel, 32,000. Madami din, di ba? Pero kumpara po sa Midianites, kokonti po ito. Sabi ng Panginoon, napakarami nito, 32,000. Pag nanalo to, baka sabihin nila kaya sila nanalo kasi madami sila. So sabi niya kay Gideon, Gideon, alisin mo yung mga natatakot, yung mga kinakabahan, yung nagdadoubt na mananalo ang Israel, alisin mo sila. So from 32,000 po, naging 10,000. Ibig sabihin 22,000 yung mga natatakot na makipaglaban sa Midianites. Naging 10,000 po. Sabi ng Lord, madami pa rin itong 10,000. Pag nanalo ang Israel, sasabihin na naman nila, kasi madami kaming lumaban, so madami pa rin daw 10,000. So ang ginawa ng ating Panginoon, pinainom sila sa ilog. Nung uminom sila sa ilog, yung pong gumamit ng kamay para uminom dun sa ilog, yun po yung natira. 300. Imagine, from 32,000, naging 10,000, naging 300. Sabihin, minsan sa buhay natin, ang dami nating inaasahan tao. Ang dami nating inaasahang source. 'Di ba? Pero minsan, iaalaw ng Lord na lahat yan mawala. Na lahat ng inaasahan natin, hindi natin maasahan sa oras sa pangailangan natin. Kasi, ang gusto ng Lord, siya lang yung tawagin natin. Siya yung asahan natin. Yung buong tiwala ibigay natin sa ating Panginoon. So may instruction ng ating Panginoon. Yun yung ano dito, yun yung importante, makinig tayo sa instruction ng ating Panginoon. Nung gabi na po, ang sabi ng Panginoon, Gideon, bangon na kayo, matatalo nyo sila. Kung ikaw ay natatakot, so ibig sabihin, normal na kabahan ka, normal na matakot ka, pero wag tayo magstay sa sitwasyon na ganun. So ang sabi po ng ating Panginoon kay Gideon, kung ikaw ay natatakot, pumunta ka dun sa kaibigan mo. Pag narinig mo yung sasabihin niya, lalakas ka. So, ibig sabihin, kaibigan, sa sitwasyon natin, dapat meron tayong tamang tao na nakakausap, tamang tagapayo, tamang pinakikinggan, tamang binabasa, kasi malaki po yung factor nun. So, kung ikaw ay down na, kung ikaw ay nahihirapan na, problemado ka pa, nakikinig ka pa ng mga music na makakapagpalungkot sa'yo, nanonood ka pa ng mga makabagbag damdaming, mga drama, di ba? Pinapakinggan mo pa kung ano-ano mga problema, lalong makaka-down yun. Ang nangyari po, yung 300 na yun, ang hawak nila trumpet, tapos sa kabila naman po ay jar. At sa loob po ng jar, merong torch, yung may apoy po.
Sabay-sabay po silang sumigaw. Ang sinabi nila, for the Lord and for Gideon. Tapos binasag po nila yung palayok at lumabas po yung apoy. Alam nyo, ginulo ng ating Panginoon yung isip nung mga Midianites. Sila po yung nagharap-harap at sila po yung nagpatayan at walang natira kahit isa. Kaibigan, alam nyo sa buhay natin, minsan natatakot tayo sa mga sitwasyon sa paligid natin. Pero tayo, pag sinurrender pala natin sa Panginoon, nakinig tayo sa instruction ng ating Panginoon, imagine, simula pa lang sinabihan na ng ating Diyos si Gideon na, the Lord is with you, mighty warrior. Mighty warrior. Ang tingin ni Gideon sa sarili niya, least, pinakamahina. Pero ang tingin ng Panginoon sa kanya, mighty warrior. Kasi kasama mo ang Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon. So ibig sabihin, sa sitwasyon mo, gaano man kahirap yan, gaano man kalubog yan, gaano man kaimposible na masolusyonan mo yan, pero kasama mo ang Panginoon, ikaw ay mananagumpay. 32,000 sila, bumaba ng 10,000, bumaba ng 300, nagtagumpay sila na walang ibang ginagawa. So ibig sabihin, kaibigan, kapag kasama mo ang Panginoon, ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa iyo. You are not fighting for victory, you are fighting from victory. Ang kailangan lang dito, magtiwala ka sa Panginoon. Na oo, minsan nagkakaroon ka ng doubt, nagkakaroon ka ng takot kasi nakafocus ka sa sitwasyon mo, sa nangyayari sa paligid mo. Normal, maramdaman mo yan, pero isurrender mo sa Panginoon. Punuin mo yung isip mo ng mga positibong bagay at magagandang bagay. Kasi siguradong pinagtagumpay ka na ng ating Panginoon. Maraming salamat. I am Blessed Victoria. I am forever blessed and so are you. Bye guys!